Hello everyone! Sa video na ito ay itutuloy natin ang discussion tungkol sa mini research making. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, i-click nyo na lang dito sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin upang sa ganon ay maintindihan ninyo kung paano nakuha yung tally at saka yung frequency. Bago natin ituloy ang discussion, huwag nyong kakalimutang mag-subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Sa last video ay itinuro ko na kung paano kumuha ng class interval at kung paano kunin yung frequency. Kaya mahalaga na panoorin nyo muna yon para maintindihan ninyo ito, okay? Ngayon, para makuha natin yung mean at saka yung percentile, tapos yung percentile rank, kailangan natin ng less than cumulative frequency. Para makuha natin yung less than cumulative frequency, diba, kokopyahin lang natin to, lalagay natin dyan, plus 8 equals 12, plus 8 equals 20, plus 9 equals 29, plus 8 equals 37, plus 6 equals 43, plus 1 equals 44. Dapat yung highest ninyo dito ay equal siya dun sa total number of frequency. Then, para makuha natin yung lower boundary, mag-subtract tayo ng 0.5 sa lower limit. 86 minus 0.5 equals 85.5. 75 minus 0.5 equals 74.5. At ganun ang gagawin ninyo hanggang dito. Then, para makuha naman yung plus mark or yung middle value, di ba ang gagawin natin, i-add natin yung lower limit at saka yung upper limit. Divided by 2 equals 91. Then, ganun din dito. 75 plus 85 divided by 2 equals 80. Hanggang dito sa baba, ganun ang gawin ninyo. Masyadong marami kapag ililista nyo lahat, kaya ang gawin ninyo, i-add nyo lang itong lower limit at saka upper limit divided by 2. Para makuha nyo naman yung product ng frequency at saka nung itong middle point or middle value, i-multiply nyo lang siya. 1 times 91 equals 91. Then 6 times 80 equals 480. 8 times 69 equals 552. At ganun din hanggang dito ang gawin ninyo. So 4 times 25 equals 100. Kompleto na yung table natin. Now we are ready to get the mean. Para makuha naman yung mean, kailangan natin yung summation of the product of the frequency and the middle value. Kaya, i-add natin lahat ito. 91 plus 480 plus 552 plus 522 plus 376 plus 288 plus 100. That would be equal to 2,409. The formula for the mean is the summation of the product of frequency and middle value all over the total number of frequency. The summation of FXM is 2,409 divided by 44 equals 54.75. Round off natin yung 54.75, magiging 55 na lang. So, the class has an average of 54.75 or 55% in math. Yan yung average na nakuha nila sa summative test. Ngayon, gusto kong malaman kung ano yung percentile 75. So, kukunin lang natin itong table na to. Kasi ito, hindi naman na natin kailangan for mean lang ito. Kabisadong-kabisado nyo naman na kung paano kumuha ng percentile, di ba? So, first, kailangan muna natin kunin yung class position and that is kn over 100. Ang k natin is 75 kasi 75th percentile. Then, ang n natin is 44 all over 100. 75 times 44 equals 3,300 divided by 100. That would be equal to 33. Ngayon, hanapin natin yung 33 na greater than or equal to siya dito sa less than cumulative frequency and that is 37. Ibig sabihin, nandyan yung ating class position. Ang lower boundary natin ay 63.5. Ang cumulative frequency below ay 29. Then, ang frequency ay 8. At ang class size natin is 11. By substitution, that is 63.5 plus, ang kn over 100 ay 33, minus ang CFB ay 29, all over, ang frequency ay 8 times, ang class size ay 11. 33 minus 29 is equal to 4. Then, 4 divided by 8 equals 0.5. 0.5 times 11 equals 5.5. And then, 5.5 plus 63.5 equals 69.
Ibig sabihin yan, yung 75% ng estudyante or 33 ang nakakuha ng less than or equal to 69. Paano nakuha yung 33 na estudyante? 75% times 44 kasi 44 sila is equal to 33. Or by using your calculator, 0.75 times 44 equals 33. Then, ang next na kukunin ko ay yung percentile rank. Suppose that I want to determine how many students got the grade below 75 kasi usually below 75 is failed na, diba? Then, we are going to get the percentile rank of 74, which is in the class interval of 64 to 74. Ang kukunin natin ay less than 75, which is yung 74. Gets ninyo? Ang lower boundary natin is 63.5. Ang cumulative frequency below naman ay 29. Then, ang frequency ay 8. Tapos, ang class size natin is 11. Using the formula of percentile rank by substitution, 100 over ang n natin is 44. Then, ang p natin is 74 kasi gusto nating malaman kung ilan yung lower than 75. Minus 63.5 na lower boundary times ang frequency that is 8 all over class size na 11 plus ang cumulative frequency below na 29. By using your calculator, try ninyong isolve to. 74 minus 63.5 times 8 divided by 11 is equal to 7.64 plus 29. Then 100 divided by 44 naman ay 2.27. 7.64 plus 11 is equal to 36.64. Multiply natin sa 2.27, that is equal to 83.17 or 83%. Ang laki, di ba? Hindi ibig sabihin yan na marami ang nakapasa. Ang ibig sabihin yan, 83% of the scores are less than the cumulative frequency of 75. Ibig sabihin yan, 83% yung mas mababa pa sa 75. Kaya, super dami nila. While 17% of the scores are greater than the cumulative frequency of 75. 17% lang nung klase yung nakakuha ng greater than or equal to 75. Ibig sabihin yan, mas marami yung mga nakakuha ng failing grade or failing score doon sa mga passing grade or passing score. Ito ay sa summative test. Then, ang last part ng mini research is the results and findings. Dito ninyo ilalagay yung mga results ninyo kanina. Sa min, di ba, is the class has an average of 54.75 or 55% in math. So, yan lang yung mga nakuha nila. Then, 75% of the students or 33, sabi ko nga kanina, 75% times 44 kaya naging 33 yon, have a score of less than or equal to 69. Ibig sabihin, 25% or 11 yung mga nakakuha naman ng greater than 69. Bakit 25 to? Kasi di ba may 100% tayo. Yung 75% doon ay nakakuha ng mas mababa sa 69 at yung 25% na estudyante ay nakakuha naman ng mas mataas pa sa 69. Then, 83% of the scores are less than the cumulative frequency of 75 and 75% of the scores are greater than 75. Gaya nga ng sinabi ko kanina, mas marami yung nakakuha ng mas mababa pa sa passing score na 75 kaysa dun sa mga nakakuha ng mas mataas pa sa 75. Anong ibig sabihin yan? Kailangan ng mga estudyante na to ng remedial examination or kung ano pang mga intervention na gagawin ng teachers. Marami tayong mga factors kung bakit mababa yung nakuha nila sa exam. Pwedeng sa social, emotional, physical, or mental, spiritual. At marami pang mga aspects na pwedeng maging dahilan kung bakit mababa yung nakuha nila sa exam. Then, another part of the mini research is the conclusion and recommendation. So, ilalagay natin dito yung conclusion. Based on the results, the grade 10, yung section, got a low mastery level of performance for the third quarter in mathematics. There are only students who passed the summative test and most of the students got a failing grade or score.
mas marami yung nakakuha ng failing score kaysa dun sa mga nakakuha ng passing score. Ang pwede nating i-recommend, the math teachers of yung section must prepare intervention materials for that 83% of the class who failed to reach above 75% of the grade. Marami namang mga strategies ang pwede nilang gawin para makapasa yung mga estudyante sa summative test. Then, sa last part naman ng mini research is the references. Dito naman, you are going to list down the books or journals or links at kung ano yung mga nakatulong sa inyo in conducting this mini research. Lalong-lalo na kapag kumuha kayo ng phrases or sentence na galing sa articles, kailangan ninyong ilagay dyan yung links nila. Okay? Sana nakatulong ito sa inyo sa paggawa ninyo sa inyong mini research. Mag-comment kayo sa baba kapag nakatulong ito sa inyo at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo para malaman nila. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!